Ang mga kwentong ito ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng mga Pilipino sa kanilang kapaligiran at kasaysayan na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan bilang bahagi ng ating pagkakakilanlang pampanitikan at pangkultura. Ang ilang eksena ay hindi angkop sa para napakabatang mga manonood, patnubay ng magulang ay kailangan. Ang kaluluwa, katang MRT Rio 26. Tuwing araw ng mga kaluluwa, ang bayan ng San Gerardo ay nababalot ng kandila, dasal, at alaala. Ngunit sa pinakatahimik na bahagi ng sementeryo, may isang puntod na hindi nauupos ang kandila. Ang libingan ni Eva. Tulungan mo ako. Ba't may kandilang nakasindi rito? Walang tao pero may sindi ang kandila. Tikboy, tulungan mo ako. Sino yan? Magpakita ka! Ako, si Eva. Hindi ako matahimik hanggat di napaparusahan ang gumawa sa akin ng kasamaan. Habang nanginginig si Tikboy, dahan-dahang nagsimulang magsalita si Eva. Ang kanyang tinig ay parang nagmumula sa pagitan ng hangin at ulap. Noong gabi, bago ako mawala, pauwi ako galing sa eskwelahan. Sa daan sa may ilog, bigla akong sinunggaban ni Pekto at Burnog. Mga lasing at walang awa. Pinilit nila akong dalhin sa lumang bodega sa likod ng palengke. Doon, hinintay nila ang kanilang leader, si Juanito, ang anak ng dating kapitan. At doon, sinaktan nila ako, pinagsamantalahan, at pagkatapos ng lahat, pinatay. Namilog ang mga mata ni Tikboy. Alam niya ang pangalan ni Juanito, isang kilalang siga, ngunit walang matibay na kaso laban dito. Ginawa nila sa akin ang walang kapatawarang kahalayan. Halinhinan sila sa kasamaan na halos hiniling ko na sa Diyos na sana mamatay na lang ako noon. Itinapon nila ako sa likod ng bodega. Walang nakarinig, walang naghanap, at ibinaon nila ako. Ngunit hindi ako matahimik hanggat walang hustisya. Napatingala si Tikboy sa langit. Ang mga ulap ay tila nagdidilim at ang mga kandila sa paligid ay sabay-sabay na umilaw kahit walang apoy. Tulungan mo akong maiparinig ang totoo. Wika ni Emma. Huwag kang matakot sapagkat ang kaluluwa ko ay hindi mananakit. Kailangan ko lang ng katarungan. Kinabukasan, dinala ni Tikboy ang kwento sa estasyon. Hindi siya pinaniwalaan ng ibang pulis. Pinagtawanan siya ni Epo Autocaloy. Tikboy, baka pagod ka lang. Yung mga kandila sa sementeryo, baka hangin lang yan. Ngunit si Tikboy ay hindi mapakali. Gamit ang mga detaling ibinigay ni Eva, ang bodega, ang oras at ang lalim ng hukay, dinala niya ang mga tauhan sa likod ng palengke. Pagkabaon ng pala sa lupa, may naamoy silang mabaho at nakitang piraso ng lumang bestida. At nang hukayin pa, tumambad ang mga buto at kwintas na may initial na ED. Nang makumpirma ng forensic team na kay Eva nga iyon, naging abala ang buong bayan. At sa unang pagkakataon, natakot ang tatlong salarin. Nang gabing iyon, habang nakatambay sa lumang bahay si Pekto, narinig niyang may kumakalansing sa labas. Nakita niya sa salamin ang anyo ni Eva.
Nakatingin, walang mukha, nakangiti ng malamig. Pekto, naaalala mo pa ba ako? Sumigaw si Pekto at tumakbo palabas, ngunit nahulog sa hagdan at nabagok ang ulo. Patay agad. Si Burnok naman ay naglalakad pa uwi nang biglang sumama ang pakiramdam. Sa gitna ng dilim, narinig niya ang tinig na bumubulong. Hindi ka makakatakas! At kinabukasan nakita siya nakaluhod sa gitna ng daan. Patay. Nakadilat ang mga mata, parang may nakita siya nakakatindig balahibo. Nang malaman ni Juanito ang nangyari sa kanyang mga kasamahan, nagkulong siya sa bahay nila. Ngunit dumating si Tikboy, dala ang warrant at ang ebidensyang nag-uugnay sa kanya. Juanito, tapos na ang laro mo. Aamin ka o ako mismo ang magpaparinig ng tinig ni Eva sa'yo? Sa takot at taranta, nagsisigaw si Juanito. Hindi totoo yan. Patay na siya. Hindi na siya makakapagsalita kailanman. Oo na. Ako na ang pumatay sa'yo. Langulang ako sa droga kaya ako nagawa ang bagay na yun. At pinagsisisihan ko ito. Patawarin mo ako. Maawa ka. Nang mahatulan ng korte si Juanito at mailibing ng maayos ang mga labi ni Eva sa sementeryo, bumalik si Tikboy sa puntod, dala ang isang puting kandila. Eva, nakuha mo na ang hustisya. Sana'y makapahinga ka na. Muling umihip ang malamig na hangin at sa pagitan ng mga ilaw ng kandila, nakita ni Tikboy ang manipis na anyo ng babae. Nakangiti, walang sugat at unti-unting naglalaho sa liwanag. Salamat, Tikboy! Ang huling bulong ay humalo sa simoy ng gabi at kasabay ng pagpatay ng huling kandila, bumalik ang katahimikan sa sementeryo ng San Gerardo. Tuwing undas, tuwing binibisita ng mga tao ang kanilang mga yumaong mahal, lagi raw may isang puting kandilang biglang sisindi sa puntod ni Eva. Kahit walang sino mang may dalang posporo. Sabi ng mga matatanda, tanda raw iyon ng isang kaluluwang natagpuan na ang hustisya. At kung makakarinig ka ng mahina at malamig na bulong sa sementeryo, Tulungan mo ako! baka isa na namang kaluluwa ang naghihintay na marinig ang kanyang kwento. Wakas,